sa inyo. Magandang araw naman, Jo. Kumusta po kayo, Pastor? Okay lang. Maayos naman. Madalas si Pastor mabanggit po sa amin during the preaching kung paano po kayo, kung anong age po kayo tinawag ng Panginoon. Ano po, at a very young age, at the age of 19, kayo po ay nagpastor. Tama 19 ako nakakilala, 22 years old ako nagpastor. 22 years old. So, ibig ko sabihin ay, ilan taon na po kayong pastor po ngayon? Nag-start, pumasok ko sa ministry ay May 4, 1994. So, almost pumapasok na siya ng 28 years po. 28, 29. Parang gano'n. Hindi ko na kwenta eh. So, matagal na po pala kayong pastor na po. Matagal na. Pero pinangarap niyo po bang maging pastor talaga? Parang meron na po ba kayo, bata pa lang po ba kayo, parang talagang meron na, nakita niyo yung sarili niyo na magpapastor kayo? Hindi ko nakita yun. Kasi nung bata pa ako, pangarap ko talaga na mag-aral, makatapos ang pag-aaral. Kasi mahirap yung pamilya namin. 7 kami magkakapatid. Ako yung pangalawa, pero ako tumatay yung breadwinner. Kaya pangarap ko makatapos para makatulong sa akin mga magulang. Pero ang nangyari, after nang graduate ako ng high school, wala nang maipakalit sa akin ng mga magulang ko. So nagpwersa ako na magtrabaho. At the age of 16, nagtrabaho na ako. Hanggang tawagin ako ng Panginoon. So, ibig ko sabihin, Pastor, meron po kayong pangarap noon? Meron po kayong parang maging profesyon, balang araw, ganito? Meron akong pangarap. Ang pangarap ko maging, dalawa lang naman yun eh. Maging isang guro at maging isang sundalo. Yun ang pangarap ko talaga. Kaya lang, hindi natupad yun sa yung pangarap ng sarili. Hanggang sa tinawag ko ng Panginoon. Nakakilala ko sa Panginoon eh. At the age of 19, actually 19 ay meron pa ako, ibig sabihin bagong Kristiyano pa lang. Hindi pa kagad natatransform. At 19 years old, 22 years old ako ng pastor. So, napakikli nung time bago ako tinawag ng Panginoon. So, ganun ka-urgent yung call sa akin na minsan hindi ko pinangarap talaga. May mga youth, may mga kasama na ako sa church na may mga youth camp kasi noon eh. Youth camp. After 1992, naka-attend ako dito sa Binsos. Ang camp doon, ang regional youth camp dito sa Binsos. May 1992. So after noon, kakaiba yung naramdaman ko. Pag-uwi namin ay yung mga kasamahan ko talagang sabi ko, papastor sila. Ako sabi ko sa akin sarili, hindi ako magpapastor. Every time marinig ko salitang magpapastor, ako sabi, hindi ako magpapastor kasi may pangarap na ako. Meron po ba kayong regrets? Meron po ba kayong mga bagay na parang pinagsisisihan? May mga pinanghayangan po ba kayong mga bagay? Sa kalagayan niyo po, kung simula po nung kayo po ay pumasok ng full time as noong first 3 years ko sa ministry, parang nag-attempt pa akong bumalik trabaho ulit. Kasi yung 3 years na yun, parang wala akong nakitang bunga sa ministry ko. Nag-doubt ako na baka hindi ako tinatawag ng Panginoon. Kaya nag-attempt ako na bumalik 3 years. Pero yun pala yung time na nasa adjustment pa ako. At kinonfirm sa akin ng Panginoon na maliwanag yung pagkatawag ko. Sa ngayon wala akong regrets kasi ito'y calling ng Panginoon. Wala akong pinagsisisihan. Dahil nakita ko kung gaano kumilos sa buhay na. Sa buhay ko, sa buhay ng pamilya ko, sa ministry. So, lahat naman may proseso, hindi man namamadali. Nagsimula ako sa isang missionary na nakadestino sa isang liblib na lugar. Actually, nung madestino ako sa Albay, nakawalong
Sa ilang taon na destino ko, nakawalong destino yata ako doon. Tapos, na-destino ko ng isla. 2 ulit yun, nung binata. Tapos, nung magkaasawa ko. 1 taon din kami na-destino doon. At wala akong regret sa ngayon, sa ministeryo. Kundi, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil tinawag niya ako. Hindi ako tinawag, baka wala na rin ako. Baka kinuhan ako ng Panginoon kasi nga, iba yung buhay ko noon. So, Pastor, masasabi niyo po ba na masaya po kayo ngayon bilang talagang lingkod ng Diyos? Masaya. Ang pinakakasiyahan ko bilang magawa ko yung pinagagawa ng Panginoon. Ano naman po yung mga bagay na nagbibigay po sa inyo ng kalungkutan sa ministry? Ang bibigay sa akin ng kalungkutan ay yung makita ko yung mga kapatiran natin na yung una yung namumuhay sa kasalanan in spite noong mga tinuturo pangangaral. Pangalawa, yung makita ko yung buhay nila na hindi lumalakad ayon sa kalooban ng Panginoon. At yung mga goals, yung mga gusto marating na hindi natutupad, nalulungkot ako doon. Yun ang mga bagay na nagbibigay sa akin ng kalungkutan. Hindi material, kundi yung buhay ng mga kapatiran na kasi masyado kaming attached doon, may kinalaman sa problema ng member. Tapos mababalitaan mo sa kabila ng effort mo ay parang walang changes. Bagay ay Diyos naman nagbabago, hindi naman ng tao. Dahil kung sinasabi sa aking sarili, ako ay instrumento magturo, hindi ko trabaho magbago ng tao. Trabaho ng Holy Spirit. Nga lang, apektado talaga ako doon. Masyado akong nasasaktan. Madalas pa rin po ba kayo na umiyak? Madalas. Ano po yung mga iniiyak nyo sa Panginoon, sa family, or Ang unang iniiyak ko yung minsan yung parang napapagod na. Nakakaramdam ako ng discouragement. So, sa Diyos lang naman ako umiyak. Hindi nakikita ng tao yun. Humingi ako sa Kanya ng lakas na tagumpay. Pangalawa, minsan yung mga bagay na gusto ko rin maabot para sa family ko. Na parang sa tingin ko ay hindi ko pa man lang naaabot. Iniyak sa Panginoon. Hindi siya nagreklamo, kundi iniiyak ko na ninitlog ako sa Kanya na ipagkaloob niya sa amin. Kasi siyempre bilang ama ng tahanan, may pangarap din ako sa pamilya. Magkaroon ng sariling bahay, sariling lote, na masasabi kong sa amin. Para hindi naman yung mga anak ko ay pag nagkaedad na kami, may sariling tahanan sila. Titirahan. meron po bang pagkakataon, Pastor, na humingi ang pamilya mo, ang anak po mismo, or personal anak po ninyo? Mayroon po bang pagkakataon na humingi po ang anak po ninyo na isang bagay na hindi po ninyo na ibigay? Maraming pagkakataon. Minsan humingi yung anak ko ng humingi siya sa akin ng mga bagay na nakikita niya, mga maliliit pa yan. Nakikita niya sa kalaro nila na gusto nila bawa. Magpapila mo ko ng ng bisikleta, mga panahon na yun. So, umiyak ko lang pambili. Pero may ginamit ang Panginoon. Kaya tuntua ako, ginamit ang Panginoon na kapatiran para maabot yung pangarap na yun ng anak ko. So, napakasaya pag naibibigay ko yung pangangailangan ng anak ko sa kabila ng na wala naman kami malaking tinatanggap.
doon ko nakikita kung gaano kumilos ang Diyos. Kasi ang Diyos pag kumilos, lalo kung lumalakas doon yung panahon na wala, alam mong wala, pero nandiyan ang pupulot ng Panginoon. Last year, Pastor, nag-start yung pandemic, 2020. At napansin ko po sa inyo na madalas po kayo mag-encourage ng mga kapatiran natin, ng mga kasamahan po natin, ng mga kapatid po natin. Kumusta po kayo nung pandemic? Actually, nung pandemic, nag-adjust, malaking adjustment. Paano niyo po na-handle or paano niyo po na-encourage personally yung kayo po bilang pastor? Una, yung nanalangin sa Lord kung ano yung pamamaraan. Kasi kung sarili ko lang, wala naman akong pwedeng magawa. Madalas nung panahon na yun, mahaba yung panahon ng pananalangin, pagbabasa ng salita ng Panginoon. May mga times na sinasabi ng Panginoon sa itong dapat mong gawin. At nakapag-adjust naman tayo. Saka nakatulong din sa akin yung radio program na kahit paano may ministry kami na nagagawa maliban dun sa dito sa loob, nakakapaghayag ng bulungan. Batid ng lahat, Pastor, na kayo po ay isang district superintendent ng Camarines Norte. Ano po? Kumusta po ang Paging DS? Ano po yung malaking advantage nito, or ano po yung kaakibat na sakripisyo? Ang tungkulin? Actually, yung pagiging DS ay hindi simpleng trabaho. Pero dahil nilagyan ko ng Diyos dyan, alam kong makakaya ko yun. So, simple lang ginagawa ko. Kung ano yung ginagawa ko sa church, sa local church, yun din ang ina-apply ko sa district. Ang pagiging leader kasi ay hindi pwedeng authority ang gagamitin. Be a good example. Kung gusto mong i-implement sa mga kasama mong isang bagay, makita muna sa iyo yun. Sabihin, kung mayroon akong gustong ipagawa, ay sinasabi ng national, ako munang gagawa mo. At sa kanila makikita yun. Hindi na mahirap pasunurin din. Tapos, simple bilang leader ay marunong ka dapat makisama. Karagdagang ministry yun, pero biyan ng Panginoon, nakakaya naman. Kasi nga, binigay sa akin ng Lord. Yun kasi, gift ko yun bilang leader. So, yun isang bagay na yun. May mga pagkakataon po na may mga news, may mga lumabas po sa mga news na may mga pastor, may mga manggagawa na nag-suicide. Kayo po, Pastor, personally, naranasan niyo po ba na, or parang naisipin na rin po ba na tapusin ang buhay po ninyo dahil sa mga kabigatan? Hindi ko naman, minsan may mga pagkakataon na ang kaaway ay nagsisiksik lalo pag nasa panahon ng matinding suliranin. Pero nireview ko yun, hindi ko naman ni-entertain yun. Kasi ano naman ang karapatan ko. Hindi naman ako nag-isip ng ganun. Pero may mga pagkakataon na parang sinasabi ng kaaway na tapos minsan may mga pagkakataon na nandiyan ka, anong ginagawa mo diyan. Pero kayo po, Pastor, nagkaroon na rin po ba kayo ng pag-question sa Lord, or nagtanong na rin ba kayo sa Panginoon? Question po ba ng Lord? Noong mga early sa ministry ko, dami kong tanong. Siyempre, hindi pa na masyadong mature sa ministry. Natutunan ko lahat. Yung pinag-aralan ko sa Bible School ay ilang porsyento lang yun. Napakalaking porsyento yung experience ko sa ministry. Yun ang hindi mo pwede ituro, yung experience na yun. At ngayon hindi ako nagtatanong. Hindi na ako nagtatanong kasi alam ko naman ang ginagawa ko sa Panginoon ay dinudulo ko na lang sa Kanya. Kung mayroong mga hindi ako maintindihan, sinasabi ko lang, Lord, paintindi mo sa akin. Hindi ako nagda-doubt na, Lord, bakit ganyan. Hindi ako nagda-doubt. Kasi pag puro doubt, papasok ka negative. So, Gaano po
halaga ang isang panalangin, na may panalangin ang isang manggagawa. Kasi napansin ko po personally na itong mga nakaraan po ay nagpo-post po kayo ng mga may day na pray for the pastor at ipag-pray ang mga manggagawa. Gaano po ninyo kailangan ang panalangin? Napakalaki. Kasi nangyari baga po, yung mga kapatiran natin na nangihina, kayo po yung madalas na nag-encourage sa kanila. Kailangan namin ang prayer kasi actually sa totoo lang yun bilang pastor. Most of the time kami nagpe-pray, puro sa labas ang aming naiisip. Minsan nga may mga pagkakataon pamilya ko nakalimutan ko yung dalangin. Pero yung mga kapatid na idadala, yung mga kapatid natin nangangailangan ng tulong, may karamdaman, mga kapatid na may mga suliranin, madalas yun ang laman ng aming isip para ipag-pray sila. At minsan may mga pagkakataon yung pamilya ko nalimutan ko na. At tinuruan ako ng Diyos doon kasi may mga time na siyempre, mga anak mo, kasi kung nangyari sa kanila, bakit gano'n? Pinalala sa akin ng Panginoon, kakaligtan ko pala sila yung dalangin. So, kung ako dumadalangin sa iba, napakalagi yung pag-predict kami. Kasi kami ang first target ng kaaway, mga worker. Yung mga leader, sabi nga yung pastoral target para magkawatak-watak at tupa. Kami yung nasa front line na gustong ibagsak ng kaaway. Yung mga bagay na pagsubok, mga temptation, na pagtatagumpayan hindi sa malakas kami, hindi sa biyaya ng Panginoon at sa tulong ng mga panalangin. Nararamdaman ko naman kung may nagpupray ako ng mga member. Nararamdaman ko yun. At nagpo-post ako ng mga ganon. Unang-una, may pag ganon mga post ko, sabi pag-pray for the pastor. Kasi gusto ko talaga na may mga pinag-pray ako ngayon na medyo mabigat talaga. May mga problema ng mga member na masyado kang affected. Parang ama na pag problema ang anak, ang hirap, masyadong affected. Wala naman mapagsabihan, kaya sabi ko, pray na lang. Malaking tulong yun. Yung isang araw maglaan na lang ng ilang minuto sa pastor sa akin, malaking bagay na yun. So, napakahalaga ng prayer naman. Pastor, hanggang ngayon po ba, nararanasan niyo pa rin yung parang pagising mo sa bagay, parang ang bigat-bigat ng pasad mo sa balikat? Yung puso mo parang kasabog dahil sa dami ng mga... Naroon yun, hindi nawawala yun. Minsan may mga magkakataon na pati sa pagtulog ko, dadala ko yung problema. Alam niya ni misis ko. Minsan pag mahilig ako kasi lagi ako nananaginip. Sa ginigising niya ako, masyado affected. Pag may mga awan, sa nadadala ko yan sa panaginip ko na pagtulog ko, ginabukasan. Kaya, laging dala ko yun kahit tulog, pag-ising, dala-dala yung problema mo. So, doon lang nakapokus yung aking prayer. At kadalasan lumiikot Kung bibigyan po kayo ng pagkakataon ng Diyos na humingi sa kanya ng isang bagay na sa panalangin, ano po yung gusto niyong hilingin sa Lord? Dalawang bagay lang hingin ko sa Panginoon. Una, maging matagumpay ako sa ministry pa. Magawa ko pa ng yung sabihin yung talagang maitudo ko yung buhay ko sa Panginoon. Pangalawa, yung pamilya ko, maging maayos lahat. Pati yung future nila. Sa aking sarili, wala naman ako gaano. Kasi, may edad naman eh. Siyempre, yung pamilya. Ang pinakamahirap sa akin bilang pastor yun, parang hindi nag-grow yung ministry. Yun isa sa mga nagpapahina sa akin. Yung parang ginawa mo na lahat, parang walang nangyayari. So, ang prayer ko lagi na ano talaga yung pinagagawa ng isa gawa ko sa lahat, sa buong ating makakaya. Kaya yung mga
hindi nga ako tumitigil ng mga scheduling. Pag mayroon ako sambakan, tilalagyan ko. Kasi ayoko na may mga, yung marami akong pahinga. Ayoko nun. Sa speaking of schedule, Pastor, from Sunday or from Monday to Sunday, meron po ba kayong nilaan para sa sarili na pahinga? Yung para sa family? Actually, ito mga nakaraan halos wala eh. Kasi pag Monday, puro meetings yun. Puro Mondays yun. May meeting kami. Yung meeting na yun pag unang Monday ay meeting ng Kaniset Board yun. O ng buong Kaniset. Kasali ako doon. Tapos, pag second Monday, meeting ng mga pastor ng ayarin doon. Kaya ako leader doon. Pangatlo ay meeting naman ng distrito yon ng Pinsol. Nagpitaw na nga ako doon. Pang-apat, last Monday ay board meeting ng Kaniset. Board meeting ako. Board ako ng Kaniset. Tapos, paggabi, hapon yun, paggabi, discipleship yun. Kinabukasan, may schedule ako sa highway patrol ng hapon. Tapos sa gabi, may online class dati. Miyerkules hanggang Sabado na yan, hanggang Biyernes na yan, gabi-gabi meron yan. Maliban pa sa umaga sa araw. So, kaya ginawa ko para magkaroon naman ako ng sariling one. Yung discipleship, nalternate ko na lang. Pero once lang yun. Ibig sabihin, twice a month lang nangyayari. Kaya mo naman magpahinga kung tutuusin kasi sarili ko naman ang oras ko. Kasi yung demand, di pwede. Kaya, minsan may mga time na niya ako si Miss ko, lumabas ng tulad sa gilid ng dagat. Para lang magpaharang. Kasi minsan pag na-stress na ako, pag puro four corners na nakikita ko, parang lumilit yung mundo. So, yun. Kaya minsan hindi ako nag-entertain ng Monday ng mga another pa pa. Hindi ko na in-entertain. Panahon ko naman yun. Yun lang ang pahinga ko. Bilang pastor po, ano po yung labis na yung parang sa sarili po niyo, para magpapasaya sa sarili po niyo? Actually, yung para sa sarili ko, Apo. personally sa ministry. Actually, ang pinagpipray ko ngayon, dalawang bagay lang. Magkaroon kami sariling lote at bahay. Yun talaga magpapasaya sa akin. Wala nang, masaya na ako doon na at least na yung pangarap ko matagal na maabot ko yun. Yung sarili akong bahay na paglalagyan ng mga gamit in case mga anak ko may uuwian talaga. So, hindi ko alam kung lalo ng Panginoon. Yun lang naman ang ko. Tapos siyempre, si Jack, lagi mahina ang katawan niya. So, ko rin na lumakas siya. Maalis na yung kanyang karamang. Diabetes kasi siya. Madalas nanghihina siya. So, paano lang naman yun? Siyempre, physical naman yun. Ano po yung mensahe po ninyo para sa kapwa ninyo magagawa? Dahil tayo baga po ngayon celebrate po ng Workers Association. Ang mensahe ko lang sa kanila, una, huwag silang mapapagod na maglingkod sa Diyos. At kung nakakaranas man sila ng failure, ay bangon lang, magpatuloy. Sapagat ang failure ay kasama yun sa ministry, hindi naman lagi tagumpay. Pangatlo ay huwag bibitaw sa mga pangako ng Diyos. Para po sa mensahe po para sa member natin, sa mga kapatiran. Sa mga kapatiran, ang mensahe ko ay nawa, huwag nilang kaligtaan yung basic lifestyle nila.
Kasi ang paglago ay malaki ang porsyento ng personal na pagpupursigi. Kahit mag-church ka, dumalo ka ng gawain, kung pinabayaan mo yung personal devotion mo, prayer, tapos yung obedience, siyempre, yung pagpupursigi dumalo sa mga gawain, manghihina talaga at hindi lalago. Ano po yung Bible verse, yung po pinanghahawakan niyo po na salita ng Diyos? Ako nung ang pinanghawakan ko nung pumasok ng Philippians 1:21, for to me to live is Christ and to die is gain. So medyo pang martyr na yun. Pero sa akin, tinawag ko ng Diyos hanggang buhay maglilingkod ako sa Diyos. Sa kabila maraming problema, hindi ako bibitaw. Sapagkat ang Diyos naman talaga ang pinanghigit sa lahat. Lahat ng bagay po pwedeng magbago, ang Diyos hindi nagbabago sa kanyang mga pangako. Kaya hindi ako susuko. Isa yung mga time na nakakaramdam na akong sumuko. Pag naalala ko yung verse na yun, papalakas sa akin. Nang bago nga akong pastor, nakalagay lagi sa akin lagi ako pag nagsusulat ako, lagi nakalagay, your servant forever.